Hello everyone, welcome to our YouTube channel and it's been raining continuously for the past 2 days dito nga sa Baguio because of the Typhoon Betty and right now talagang soaking wet na yung ating mga succulents, so even if na may roofing tayo dito, basang-basa sila because of the wind kasi nga may bagyo, 'di ba? And so ganito yung nangyari sa ating mga succulents, although I'm not really that worried sa ngayon kasi hindi naman talaga sila directly na nauulanan. So kumbaga ito lang yung mga talsik ng tubig because of the wind. But then I'm trying to check for any signs of overwatering kasi pag nangyari yon I have to kumbaga remove yung succulent na yon dito nga sa ating succulent table. So ganito yung setup natin ngayon. It's an open rooftop and at times talagang nagiging foggy siyang ganyan, and I'm also worried about fungus kasi yung weather natin ngayon na ganito foggy, it's very humid, is a perfect na parang environment for powdery mildew na mag-appear sa ating mga succulents, and most especially hindi pa ako nakapag-apply ng systemic na fungicide sa ating mga succulents, something na I have to do twice a year and ngayon nga dapat ako mag-apply, but we will just wait na mag-dry ulit yung kanilang soil and gumanda yung weather before we apply the systemic fungicide. Since dire-diretso pa rin nga yung pag-uulan with strong winds, hindi ko na lang muna tatanggalan ng tubig or nagkulat na tubig sa kanilang pinaka-rosette. So I'll just wait na gumanda yung weather before I can do that. So dito sa area na ito, naka terracotta pot or clay pot itong succulent arrangement na ito, but still ayan, nag-start na ngang maging parang nag-rot na itong marpin natin dyan. And so pag dire-diretso pa rin siyang masok sa tubig, it would eventually die, talagang completely mabubulok na siya. So our lawi is also here kasi ano naman bihira lang naman silang maka-receive ng rainwater these days, kaya I'm just letting them enjoy yung rainwater. So in terms of our succulents na nakalagay sa rain or shine area, itong ating succulent bed here, I'm closely monitoring them kasi talagang bago pa dumating yung bagyo, talagang nauulanan na sila since maulan na talaga dito sa Baguio every afternoon these days. So, in any case na talagang nag-start ng parang may mabulok dyan, I don't have any choice but to move them doon sa ating covered area. But so far, okay naman. Ang bilis lumaki ng ating mga succulents this rainy season. But syempre, pag nasobrahan, ang kapalit naman nun is ma-overwater sila and eventually die. So, ayan. This one is our blue cloud na parang nasanay na siya sa rain or shine na setup. We have some cactus here, yung ating tiger tooth aloe. Nandyan sila sa isang succulent na bed. And right now, nag-stop na yung ulan and nag-start na din na mag-dry yung leaves ng ating mga succulents, but syempre yung kanilang potting mix is still soaking wet. And in terms of my watering, pag ganitong rainy season, I only water them about once a month or depende, sometimes longer. Pero pag for example, sunny or summer, ganun, parang every 2 weeks ako nagdidilig sa kanila. And ngayon, every time na nabasa or naulanan yung inyong mga succulents, we have to remove yung tubig na nag-collect, especially sa pinaka main rosette nila. So hindi naman kailangan na dapat matanggal natin lahat, but as much as possible, we have to remove yung mga nasa gitna na part. But anyway, since wala naman ng bagyo and parang normal rain na lang yung ma-experience natin these days, so kahit na umulan, hindi na sila mababasa ulit as long as walang malakas na hangin. Ayan, so medyo matrabaho lang yung ganito kasi I really have to do it manually since I don't have nga yung automatic na blower, pero paminsan-minsan lang naman natin itong gagawin, and lahat ng yan iisa-isahin nating tanggalan ng parang nag-collect na water sa kanilang
leaves. And syempre, pakita ko na rin yung ating strawberry, yung nag-iisa nating strawberry plant. Sobrang, kumbaga, dire-diretso pa rin siyang nag-produce ng fruits even if na tag-ulan na. Pero syempre, para rin siyang succulent na ayaw niya ng sobrang tubig. Kaya nakalagay siya dito sa ating succulent na table. And yung potting mix na ginamit ko sa kanya is the same potting mix na ginagamit ko sa ating mga succulents. Ayan. So, I think so far, wala naman tayo masyadong naging casualty ngayong dumaan na bagyo except for this one. So, ito yung ginawa nating arrangement recently lang. So, these ones are cuttings of Ellen. Pero, ang nangyari is, doon sa area kung saan ko siya nilagay is, nabasa pa rin siya. And so, since hindi pa nga nag-heal or nag-dry yung area kung saan tayo nag-cut, ang nangyari is, syempre, ganito na over-water nga siya. So, ito, yung mga leaves na to na naging mushy na hindi na natin sila masisave. But definitely, yung stem niya, pag okay pa naman siya, may mag-grow dyan na offsets. Kaya hindi natin siya itatapon. And this one is yung fragsto natin na succulent na iwan ko siya in an area na talagang na-soak siya ng tubig. And ayan, nagulat na lang ako na ganyan na yung nangyari sa kanya. Akala ko kakayanin niya yung rain or shine setup, but then hindi. Ganyan yung pwedeng mangyari sa ating mga succulents if nasobrahan nga sila ng tubig. And so far, okay naman na yung weather natin ngayon, but again, it's the rainy season. Maaraw lang sa umaga, and afternoon talagang umuulan na dito sa Baguio. Pero yun nga, protected naman sila ng ating roofing na parang last week lang natin pinalagay. And just to give you a quick update about the roofing nitong ating mga succulents, hindi naman siya nailipad ng hangin. So as long as matibay yung pagkakagawa natin or pagkakalagay sa kanya, then definitely we don't need to worry kahit na may bagyo. So that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.